Humakbang ang nakatatanda ni Turan at marahang inilapag ang kamay sa kanyang balikat. Nang masulyapan niya ang mukha ni Turan, agad niya itong nakilala. Dahil sa sobrang emosyon, inamin niya na pumunta siya roon kung sakali lamang, umaasang magkakros ang kanilang landas balang araw. Kahit ganoon, hindi niya lubos na inakala na ang taong nakatayo sa harap niya ay talagang si Turan. Nang marealize niyang nasobrahan siya ng excitement, mabilis siyang nag-compose ng sarili. Ang masayahin niyang ekspresyon ay naging kalmado at magalang habang humihingi siya ng paumanhin sa kanyang biglaang pagsabog. Pagkatapos ay formal niyang tinawag si Turan bilang Turan ng Kalamap, tinatrato siya ng may respetong nararapat sa kanyang lahi. Agad na hindi komportable si Turan sa titulong yun. Nahihiya, hiniling niya sa kanyang nakatatanda na tigilan siyang tawagin sa pangalang yun dahil hindi niya nagustuhan ang gayong formal na pagtawag sa kanya. Para sa kanya, nakakailang lamang ang sitwasyon, hindi napigilan ng kanyang nakatatanda ang ngumiti matapos marinig ang sagot na iyon. Sinabi niya na bagamat lumaki na si Turan bilang isang may kakayahang binata sa paglipas ng panahon, nanatili pa rin ang kanyang ugali tulad ng dati. Kahit gaano pa katagal ang lumipas, may mga bagay sa kanya na hindi nagbago. Nang hamu pa ang emosyonal na pagsasama, nakahanap ang dalawa ng tahimik na lugar upang magkasama. Nagbahagi sila ng mainit na tasa ng tsaa habang nagkukwentuhan matapos ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Ang tensyonadong atmosfera ay unti-unting nawala, na nagbigay daan sa kanilang mag-usap ng komportable. Habang hawak ang kanyang tasa, inamin ni Turan na hindi niya inakalang magkikita pa sila sa isang lugar na ganito. Kung iisipin kung gaano kalayo ang kanilang pinanggalingan, inakala niyang tiyak na naglakbay ng malayo ang kanyang nakatatanda upang hanapin siya. Umiling ang kanyang nakatatanda at ipinaliwanag na hindi siya dumating doon habang naglalakbay. Sa halip, matapos marinig ang balita tungkol sa patuloy na digmaan, agad siyang nagtungo sa puwersang pansupil. Personal siyang humiling na bumalik sa aktibong tungkulin upang makalaban muli kasama ang ibang mga kabalyero. Ibinunyag pa niya na hindi ito ang una niyang labanan laban sa mga madilim na duwende. Sa katunayan, ilang beses na siyang nakipaglaban sa kanila, kaya mas may karanasan siya kaysa sa karamihan ng mga sundalong kasali sa kampanya. Matapos marinig ang paliwanag na iyon, tuluyang naunawaan ni Turan ang tunay na dahilan ng kanyang presensya. Dumating ang kanyang nakatatanda bilang isang Arabian na kabalyero na opisyal na nakatalaga sa puwersang pansupil, hindi bilang isang manlalakbay na dumadaan sa rehiyon. Isang ibang alalahanin ang pumasok sa isip ni Turan. Dahil ngayon ay muling naglingkod ang kanyang nakatatanda sa Arabian, tahimik niyang itinanong kung nailahad na ba sa kaharian ang kanyang angkan. Mahina hong tiniyak ng kanyang nakatatanda na hindi niya ibinahagi ang lihim na yun kaninuman. Naunawaan niyang hindi kailanman ninais ni Turan na mamuhay bilang isang maharlika ng Zahar, kaya pinili niyang igalang ang kanyang desisyon at itinago ng lubusan ang kanyang pinagmulan. Maingat na pinagmasdan ni Turan ang bawat ekspresyon sa mukha ng kanyang nakatatanda, hinahanap ang kahit nakititing na tanda ng kasinungalingan. Gayunman, wala siyang naramdamang bakas ng panlilinlang. Ang sinseridad sa mga salita ng kanyang nakatatanda ang nagpahiwatig sa kanya na lahat ng sinabi nito ay lubos na totoo. Isang nahihilom ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Turan habang inamin niyang tama ang desisyon ng kanyang nakatatanda na itago ang kanyang angkan. Tumango ang kanyang nakatatanda bago sabihing oras na upang tuparin ang kanyang tungkulin bilang sugo ng Arabian. Mas tiyak, siya ay dumating bilang personal na sugo ni Lady Mesa. Nagulat si Turan na malamang personal na kilala ng kanyang nakatatanda si Lady Mesa. Ipinaliwanag ng kanyang nakatatanda na hindi naman sila partikular na malapit, ngunit magkakilala naman sila ng sapat. Nagkataon lang at bago niya namalayan, natanggap niya ang isang titulong higit pa sa inaakala niyang nararapat sa kanya. Agad na nakilala ni Turan na tinutukoy nito ang titulong Bayani Kiwern. Kitang-kita ang pagkagulat ng kanyang nakatatanda na alam pa ni Turan yon. Ang isipin na napanood ni Turan ang tanyag na dula ay lubos siyang nagtaka. Ngumiti lamang si Turan bilang tugon, nagpa siya ang kanyang nakatatanda na iwan muna ang paksang iyon at tumuon sa tunay na dahilan ng kanyang pagdalaw. Inihatid niya ang mensahe ni Lady Mesa at ipinaliwanag na ang pagsupil sa tinatawag na sariling Wraith King ay nakatagpo ng malubhang problema. Dahil dito, humihiling si Lady Mesa ng kooperasyon ni Turan.
Ang pagbanggit sa Wraith King ay agad na nakakuha ng atensyon ni Turan. Naalala niya na ang titulong hari ay tradisyonal na nakalaan para sa mga sinaunang pinuno at naisip niya kung ang kaaway na ito ay sapat na makapangyarihan upang karapat-dapat sa ganoong pangalan. Narinig na niya ang mga ulat na ang hukbo ng Arabian ay lubusang nang ibabaw at napilitang umatras. Kinumpirma ng kanyang nakatatanda na lalong lumala ang sitwasyon kamakailan. Matapos mahanap ang pugad ng Wraith King, naglunsad ng pag-atake ang puwersang pansupil ngunit nagdusa ng matinding pagkatalo. Lubhang napinsala ang kanilang hanay, 8 maharlika at mahigit 200 kabalyero ang nasawi sa operasyon. Laking gulat ni Turan sa laki ng sakuna, nahirapan siyang unawain kung paano nangyari ang ganitong trahedya. Ipinaliwanag ng kanyang nakatatanda na ang ilalim lupang pugad ng mga duwende ay puno ng maraming hindi matukoy na kasangkapang mahika. Bawat isa sa mga relic na yun ay nagtataglay ng nakamamatay na kapangyarihan, na naging dahilan upang maging masaker ang larangan ng digmaan. Ang pagbanggit sa mga kasangkapang mahika ay agad na nagpahinala kay Turan. Naisip niya kung may isa pang marangal na angkan na lihim na nakipag-alyansa sa ibang lahi o kung may ibang paliwanag sa likod ng mahiwagang sandata. Ang kaisipang yun ay nagtulak sa kanya na paghinalaan ng angkan Zahar. Sumagot ang kanyang nakatatanda na hindi pinaniniwalaan ni Lady Mesa na responsable ang Zahar. Sa halip, pinaghihinalaan niyang natuklasan ng kaaway ang sinaunang mga relic ng duwende at hinuhukay at ginagamit ang mga ito. Gayunpaman, kahit siya ay hindi alam ang buong detalye. Matapos marinig ang lahat, inamin ni Turan na nauunawaan na niya ang kabuuang sitwasyon. Kahit ganoon, may isang malaking problema pa rin. Ibinunyag niya na ang problema ay umiikot sa isang lalaking nagngangalang Talas Zahar. Inamin ng kanyang nakatatanda na kakaunti lamang ang alam niya tungkol dito at alam lamang niyang hindi ito ang pinuno ng angkan Zahar. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Turan na si Talas Zahar ay talagang pangalawa sa utos ng angkan at sa maraming paraan ang tunay na pinuno nito. Ang tunay na alalahanin ay ang sinumang pamilyar kay Talas ay madalas napapansin ang pagkakahawig nila. Kung may makakapansin ng mga pagkakatulad na yun sa loob ng puwersang pansupil, maaari nilang paghinalaan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Mahinahong pinawalang bahala ng kanyang nakatatanda ang alalahanang yun. Noong dakilang digmaan, ang bawat maharlika ng Zahar ay laging nakamaskara, kaya halos walang sinuman sa Arabian ang nakakita ng kanilang tunay na mukha. Pagkatapos ay napagtanto niya ang isa pang posibilidad at naisip kung si Talas Zahar ay talagang ama ni Turan. Inamin ni Turan na hindi pa rin niya alam ang katotohanan. Isa sa mga dahilan kung bakit siya pumunta roon ay upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang pinagmulan. Nagtanong siya kung maaari lamang humiling ng karagdagang mga reinforcement ang Arabian. Kung personal na sasali ang pinuno ng angkan sa labanan, tila mas malamang na matalo ang Wraith King. Ipinaliwanag ng kanyang nakatatanda na dalawang malalaking problema ang pumipigil sa pangyayaring yun. Una, ang istruktura ng pugad ng kaaway ay nangangahulugang ang mahihinang wizard ay magdudulot lamang ng pagdami ng mga nasawi sa halip na makatulong. Pangalawa, sa kabila ng pagiging isa sa mga tagapagmana, ang posisyon ni Lady Mesa ay hindi nagpapahintulot sa kanya na malayang humingi ng suporta mula sa pangunahing angkan. Nang marinig ito, napagtanto ni Turan na kahit ang tagapagmana ng angkan Arabian ay hindi palaging makakilos ayon sa kanyang kagustuhan. Noon din, naramdaman ni Turan ang makapangyarihang aura ng isang banal na relic. Iniabot sa kanya ng kanyang nakatatanda ang isang espesyal na gamit na kilala bilang high-capacity pouch, na nagpapaliwanag na ito ay isang banal na relic at siya ring bayad na inaalok ng Arabian. Nagulat si Turan na makatanggap ng isang banal na relic at naisip kung taglay nito ang kakayahang nasa isip niya. Kinumpirma ng kanyang nakatatanda na taglay nga nito, bagamat ito ay nasa pinakamababang antas lamang. Kahit ganoon, kaya nitong magimbak ng mga bagay na halos 1,000 beses na mas malaki kaysa sa sarili nitong laki habang lubusang tinatanggal ang kanilang bigat. Nang marealize ang pagiging kapaki-pakinabang nito, agad na naunawaan ni Turan na hindi na niya kailangang magdala ng mabigat na backpack sa kanyang mga paglalakbay sa hinaharap. Nagtanong siya kung ang kanyang pakikilahok ay talagang magiging posible upang talunin ang Wraith King. Sumagot ang kanyang nakatatanda na matatag na naniniwala si Lady Mesa na posible yun. Nasiyahan sa sagot, tinanggap ni Turan ang kahilingan.
Inamin din niya na ayaw niyang masugutan pa si Lady Mesa. Kasabay nito, naalala niya ang isa pang dahilan ng pagtulong. May utang pa rin siya sa kanya dahil sa pagtuturo ng thought acceleration magic. Di nagtagal, lumipat ang eksena ng sa wakas ay personal na nakilala ni Turan si Lady Mesa. Siya ay kanyang tinanggap at itinuring ang kanyang pagdating bilang patunay na nagpasya siyang tumulong. Tinanggap ni Turan ang kahilingan, ngunit agad niyang napansin na siya ay nasugatan. Ipinagwalang bahala ni Mesa ang bagay na iyon, iginiit na hindi seryoso ang kanyang mga sugat. Nag-alala si Turan at naisip kung patay na ba ang lahat ng manggagamot. Ipinaliwanag ni Mesa na buhay pa ang mga manggagamot, ngunit limitado ang dami ng mana na magagamit para sa pagpapagaling. Marami pang iba ang nagtamo ng mas malalang sugat kaysa sa kanya, kaya kailangan muna silang gamutin. Kinumpirma rin niyang ipinaliwanag na ni Kiorn ang buong sitwasyon kay Turan. Dahil dito, nais niyang kumilos agad at maglunsad ng isa pang atake bago magkaroon ng panahon ang kaaway na makabawi. Kahit na narinig ang kanyang paliwanag, iminungkahi ni Turan na dapat muna siyang makabawi sa kanyang mga sugat bago ipagpatuloy ang labanan. Mahinahong tumugon si Mesa na halos hindi na siya ginagambala ng kakaunting sugat. Pagkatapos ay nagtungo ang tatlo sa isa pang mahalagang miyembro ng puwersang pansupil. Doon nila nakilala si Kadrama Arabian, ang pangalawang kapitan ng puwersang pansupil ng Arabian. Nang makita si Turan, tinanong ni Kadrama kung bakit nagdala si Mesa ng isang lubos na estranghero sa gitna ng napakahalagang sandali. Buong tiwalang ipinakilala ni Mesa si Turan bilang kapwa niya kaibigan at pinagkakatiwalaang kaibigan ng Bahay Berg. Pinuri niya ang kanyang kakayahan at idineklarang sapat ang kanyang galing upang ipagkatiwala ang kanyang buhay sa larangan ng digmaan. Inamin ni Kadrama na may kahanga-hangang kapangyarihan si Turan. Gayunpaman, ang tunay niyang alalahanin ay ang angka ni Turan. Upang alisin ang lahat ng pagdududa, hiniling ni Kadrama ng patunay ng kakayahan ng angka ni Turan, na nagpapaliwanag na laging may tsansang siya ay isa sa mga ahente ng Zahar na nagtatago sa ilalim ng pagkukunwari. Mahinahong pumayag si Turan na ipakita ang kanyang kakayahan sa angkan, kung iyon ang nais ng lahat. Ang kanyang tugon ay agad na nagulat kapwa kay Lady Mesa at sa kanyang nakatatanda, dahil wala sa kanila ang umasang magbubunyag siya ng anuman. Walang pag-aalinlangan, pinitik ni Turan ang kanyang mga daliri at inaktibo ang isang kasangkapang mahika. Lumitaw ang isang patong ng parang hadlang na mana, habang kumikislap ang apoy sa ibabaw nito, na lumilikha ng ilusyon ng isang tunay na kakayahan ng angka ng tagapagharang. Maingat na pinagmasdan ng mga miyembro ng puwersang pansupil ng Arabian ang pagpapakita. Bagamat kinilala nila ito bilang kakayahan ng isang tagapagharang, naniniwala silang hindi gaanong makatutulong ang gayong kapangyarihan sa direktang labanan. Kahit ganoon, inamin nilang nagtataglay si Turan ng napakalaking dami ng mana, kaya mahalaga siya sa larangan ng digmaan, kahit na walang pambihirang kakayahan sa angkan. Habang pinagmamasdan ang eksena, tahimik na sinuri ni Kadrama ang sitwasyon. Ang ipinakitang kakayahan ay tila sapat na hindi nakakapinsala kaya hindi ito nagdulot ng tunay na banta sa Arabian. Gayunpaman, ito ay sapat na kapaki-pakinabang upang bigyang katwiran ang presensya ni Turan sa puwersang pansupil. Kasabay nito, nasiyahan si Turan na ang lahat ng pagsisikap na ginugol niya sa pagsasanay ng mga teknik ng tagapagharang gamit ang banal na relic ay sa wakas ay nagbunga. Matapos laminggalinga, nagtanong si Mesa kung mayroon pa bang pag-aalinlangan tungkol kay Turan. Tinanggap ng mga miyembro ng puwersang pansupil ng Arabian ang pagpapakita at idineklarang ito ay sapat na. Nang maayos na ang usapin, inutusan ni Mesa ang lahat na sumulong, dahil nais niyang mag-usap ng pribado sandali. Magalang na kinilala ng nakatatanda ni Turan ang kanyang utos at ipinahayag na babalik siya sa kanyang itinalagang pwesto. Di nagtagal, umalis siya kasama ang iba pang miyembro ng puwersang pansupil ng Arabian, na nag-iiwan lamang kina Turan at Mesa. Nang sila na lamang ang natira, inaktibo ni Mesa ang kanyang hangin na mana, na lumikha ng isang hadlang na nagbubukod sa nakapaligid na lugar. Agad na napagtanto ni Turan na ang kakayahan sa hangin ay maaari ring gamitin sa ganitong paraan. Naunawaan niyang pinipigilan ng hadlang ang kanilang pag-uusap na tumagas sa labas. Kinumpirma ni Mesa na tama ang kanyang palagay, ngunit mabilis na lumipat sa isyong pinakabumabagabag sa kanya.
Nais niyang malaman kung paano nagawa ni Turan na gamitin ang kakayahan ng isang tagapagharang kanina. Sa saglit, inakala pa niyang nagtagumpay siyang muling likhain ang isang ganap na naiibang kakayahan sa angkan sa pamamagitan lamang ng pagsasanay. Ipinaliwanag ni Turan na ang kapangyarihan ay talagang nagmula sa isang kasangkapang mahika. Gayunpaman, ang bagay na iyon ay may maraming mga paghihigpit, na pumipigil sa kanya na gamitin ito kung kailan niya nais. Napabuntong hininga si Mesa sa pagkabigo matapos marinig ang paliwanag na iyon. Itinuro niya na kung balak niyang umasa sa isang bagay na napakahalaga, dapat sana ay ipinaalam niya sa kanya ng maaga. Sa ganoong paraan, maaari sana nilang maisaayos ang kanilang kwento ng maaga. Inamin ni Turan na hindi siya sigurado kung gagamitin pa niya ang kasangkapang mahika. Kung tinanggap siya ng lahat ng walang hinala, wala siyang balak na ibunyag ito. Gayunpaman, matapos makita ang ugali ni Kadrama, napagtanto niyang hindi nila siya pagkakatiwalaan maliban na lamang kung magpapakita siya ng ilang uri ng kakayahan sa angkan. Nang marinig ang kanyang pangangatwiran, inamin ni Mesa na ang biglaang pagpapakitang iyon ay tunay na nagulat sa kanya. Sa isang sandali, inakala niyang mas lalo pang umunlad si Turan kaysa sa kanyang inakala. Pabiro namang sinabi ni Turan na hindi pa siya dapat masyadong gumaan ang loob. Agad na pinawalang bisa ni Mesa ang posibilidad na iyon ng buong tiwala, na nilinaw na wala siyang balak na mahuli sa kanya. Di nagtagal, sabay na sumulong ang lahat at dumating sa pasukan ng yungib ng Diablo. Habang nakatayo si Turan sa harap ng malaking kuweba, halos hindi siya makapaniwala na sa wakas ay nakikita na niya ang lugar gamit ang kanyang sariling mga mata. Samantala, ang bawat miyembro ng puwersang pansupil ng Arabian ay nanatiling nakaalerto, maingat na nagmamasid sa paligid para sa anumang senyales ng paggalaw. Nang mapansin ang mga mantsa ng dugo na nakakalat sa lupa, napagpasyahan ni Turan na malamang na ang mga bangkay ay kinaladkad upang gawing wraith. Ang isa pang posibilidad ay ginamit ng mga madilim na duwende ang mga katawan bilang pagkain. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mga kaaway sa loob ng kuweba, napagtanto niyang may kakaiba sa kanila. Ang kanilang itsura ay kahawig ng mga halimaw na matatagpuan sa ilalim lupang labirinto, ngunit ang mga apoy na nakapalibot sa kanilang mga ulo ay kakaibang nagkabuhol-buhol. Mula sa mga katangiang yon, nakilala ni Turan sila bilang mga madilim na duwende. Napansin din niya ang halos 20 individual na may mahiwagang liwanag na kumikinang mula sa loob ng kanilang mga utak. Batay sa natatanging katangiang yon, nakilala niya sila bilang mga Wraith Sorcerer. Nang marealize na nagsimula ng kumilos ang kaaway, agad na inutusan ni Mesa ang lahat na maghanda para sa labanan, agad na pumwesto ang buong puwersang pansupil ng Arabian, handang makipag-ugnayan sa mga paparating na kaaway. Makalipas ang sandali, lumabas ang mga Diablo mula sa kuweba na may nakabibinging mga ugong, nang walang pag-aaksaya ng panahon, sabay na sumugod ang mga sundalo, determinado na puksain ang bawat Diablong nakatayo sa harap nila.